si Marcoleta, Raulo, ikaw na lang. Ikaw nga hindi ka pumunta diyan sa rally, oh, nandiyan ka sa channel ko. 'Di ba? Tas ako gusto mo sumama, hindi kayo marunong magbilang, puro kayo kalokohan. Sabi 15,000 daw, eh, mukhang wala namang 15,000 'yun. Tapos sabi ninyo hindi kayo uuwi, tapos ayan uwian na, 'di ba? Oh, paano 'yun? Anak ng putik na 'yan, oh. Wala na, malungkot na. May nagbayad ba dun sa pagpunta niyo sa rally? Hindi, ako nagtatanong ako. Jimboy, Jimboy Mix Jam. DJ yata ito si Jimboy, na may nagbayad ba dun sa pagpunta ninyo sa rally? Ah, kasi sabi niyo dami dadagsa, tapos hindi nga kayo umabot ng 100,000. Oh, ta's nanggugulo lang kayo dun, namerwisyo lang kayo dun, 'di ba? Wala daw bayad, Mark, hindi siya pumunta. Oh, ngayon 'no mga kababayan, dumito naman tayo 'no, doon sa sinasabi nilang, hindi DDS rally yung ginanap nila. Depensor niyo pawis na, oh, stress na, oh. Depensor niyo wala na, oh. Ay sandali, bago po tayo pumunta kay Depensor, nakita ko ito, eh, bago ako matulog kagabi. Pinost ng, pinost ng sino ba 'to? Oh, 'yan, pinost ng Rappler, Iglesia ni Marcoleta daw, oh, 'di ba? Hindi kasi umamin naman sila. Ang sinabi naman talaga is yung parali nila ay para sa pagsuporta kay Rodante Marcoleta at hindi nga daw sila uuwi hangga't hindi iniuurong yung kaso kay Rodante Marcoleta at hindi sila uuwi hangga't hindi nagre-resign si Pangulong Bongbong Marcos, 'no? Ngayon nakita ko sa post, July 2 ng Rappler, pastilan, Iglesia ni Marcoleta. Eh, biruin mo, sabi ni Boss Mike Cervera doon sa kanyang vlog, ang laki ng isinugal ng Iglesia ni Cristo para daw ho kay Marcoleta, 'no? Paninindigan daw po. Ano ba sabi dito ng Rappler? Most lawyers spend their career trying to stop prosecutors from finding evidence against their clients. Oo, gano'n. Ano? 'Di ba sabi nga, ay ipagtatanggol yung kanilang mga kliyente upang hindi mapakitaan ng mga ebidensya, et cetera. Pero iba ho si Marcoleta. Mismo mismo siya ho ang naglalabas ng ebidensya para sa sarili niya. Oh, 'di ba? At least, siya yung umaamin. He admitted received 75 million in early 2025 while he was still a congressman. After being asked by the Commission on Election to explain why he should not be disqualified for failing to report the money. O yun, yung sa COMELEC, nalusutan niya. 'Di ba? Pero nakalusot naman siya doon, eto naman, plunder naman ang posibleng kaso niya. Dahil nga daw po tumatanggap ng regalo 75 million, oh, nung panahon nang siya ay, congressman. Tsaka sandali lang, kung maalala nyo, kay Erap Estrada, naalala nyo po ba mga kababayan, nung napatalsik at nakulong si dating Pangulong Erap Estrada, ang lagi po kasi sinisigaw noong mga nag-rally, ano po, at nung mga DDS, ay hindi naman daw po gumastos at nagnakaw sa pera o kaban ng bayan si Rodante si Rodante Marcoleta. Hindi naman daw ho, no? Regalo daw po 'yun, pribado. Maalala nyo yung kay Joseph Estrada ho, mga bossing. Hindi naman pagnanakaw sa pera ng bayan, eh, 'di ba? Yun pong mga natanggap niyang mga regalo, yung mga payola galing doon sa mga wedding, et cetera. Yun yung naging focus nun at kaya plunder din ang naging kaso doon.
At laging ine-explain po, no, na kung bakit plunder. Kasi lagpas ng lagpas ng 50 million at ano, regalo nung sa panahon nang siya ay congressman. Sabi ni Troy Bello, yung brown envelope ba yun kay Erap? Para same ngayon. Hmm. Kaya wag niyo nang paulit-ulitin yung hindi naman hindi naman nagwaldas o hindi naman nagnakaw sa pera ng bayan. Dahil ang sinasabi diyan sa plunder, madaming sangay ang plunder. At hindi lang yung pagwaldas, paggastos at pagnakaw sa pera ng bayan. Ngayon, eto yung isang sangkot doon sa makakasuhan din ng plunder at mukhang malalabasin na din po ng warrant of arrest. Yung mga sinabi kong senador, Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero. Hanggang ngayon tuloy pa din ha. Hanggang ngayon tuloy pa din yung investigasyon doon kay Villanueva at kay Chis Escudero ho. Mga kababayan, wag po kayong magpapapaniwala na biglang wala na kaso or wala nang ikakaso sa kanila at tumahimik na dahil sumama na sila sa kabila. Hindi ho, tuloy pa din daw po mga kababayan. Judas. Pero kung hindi lumipat yung dalawa, malamang ang isinisigaw din itong mga ito, ipinagtatanggol din si Villanueva at si Chis Escudero. Ano po? Sabi ni Checher, nakaka-high blood na si Mike Diferencia. Ayan, pagtiisa mo na. Baka sa mga susunod na mga araw, susunod na linggo, hindi mo na makita ito. Nandun na sa loob ng kulungan. Ano yun? Kaya Tingin ko kung hindi kung yung dalawa hindi lumipat, mga bossing, at hindi umattend, no? Malamang pinagtatanggol din yung mga yan eh. ako nagbibigay pugay sa dalawa nating senador. Ang una, Senator Bato de la Rosa. Bakit naman? Ako hindi ako believe doon eh. Kaya ba to yung ang yabang-yabang? Yabang, sisigaw-sigaw na kung ano-ano yung sinisigaw. Mick Madi. Tapos kapag nandiyan yung arrestuhan, wala na, nagtatago na. Punta sa Senado kahit mapapahamak ang kanyang sarili. Alam niya na ilalabas siya ng ating bansa katulad ng ginawa kay Pangulong Duterte. Pero bagkus, pumunta pa rin sa Senado para bumoto sa pagbabago sa liderato ng Senado. Ano nangyari? Tanggal din, si Bacden, alis din, si Peter Cayetano.